Hello everybody! So ayan, kumusta po kayo dyan? This vlog, pag-uusapan natin guys kung ano yung two types ng yate na pwede nyong pag-applyan or pwede nyong sampahan. So ano nga ba yung two types ng yate na pwede nating pamilian na a-applyan? Ito po ay private and charter. So ano nga ba ang pagkakaiba ng charter at saka ng private? So let's talk about rules. So ano nga ba ang mga rules na ipinagbabawal sa private? So, sa private po, ang mga issue, hindi po yan pwedeng ipagkalat, like issue sa owner, something na nangyari sa loob ng yate, or kahit sa mga katrabaho nyo po, ay hindi yan pwedeng pag-usapan or i-post sa social media. Isa pa po ang lugar kung nasan po ang ating yate, hindi po natin yan pwedeng i-post sa social media on time. For example, nagpicture ka tapos nag-post ka tapos nilagyan mo ng location, bawal na bawal po yan. Pwede po yan siguro mag-picture ka tapos ipopost mo the next week pag wala na po kayo sa lugar. Yun, pwede po yan. Kasi po bawal yan na malaman, especially kapag nalaman ng mga management ay baka po mawalan tayo ng trabaho. So ayun nga po rin ang picture, bawal din po sa loob ng yate, especially sa interior po, sa guest area. Bawal po tayo mag-picture tapos meron po tayong suot na uniform or kahit na anong location po sa loob ng yate, sa interior, especially sa guest area. Tapos ipopost po natin sa social media ay bawal na bawal din po yan. Pwede po tayong mawalan ng trabaho. So, pagkakaiba naman sa charter, ito naman po ang pagkakaiba. Pwede naman po tayong mag-post ng mga lugar o ng mga picture kasi kailangan po yan sa charter. Kasi makakatulong po yan na makahanap po tayo ng mga guests o na magre-rent ng ating yate. So, yun ang pagkakaiba po nila. Pag-usapan naman po natin ang trabaho. Ano nga ba ang pagkakaiba ng private sa charter kapag pagdating sa trabaho? Ang private, I guess, mas less po ang trabaho. Kasi po ang private, owner lang po ang gumagamit. Tapos, nadadagdagan lang po ang guest kung meron silang mga friends or relatives na ini-invite na mag-guest sa kanilang yate. Like, for example, lunch, for example, dinner, or for example, mag-spend ng ilang araw or maximum siguro linggo. Pero madalang po naman yung weeks. So, ayun guys, sa charter naman po, ang pagkakaiba, lagi po yung groupings. Laging barkadahan yan or family kapag ka sila ay sasakay sa yate. Kaya napakarami pong mas maraming trabaho po talaga. And talagang bugbugan po dyan. Kasi sa charter, ang alam ko talaga po sa charter ay inuman. Party talaga po, party. So, palaging maraming tao, maraming lasing. Depende rin po sa magiging guest nyo kasi meron din naman pong nag-guest na hindi nagiinom, pero most of the people talaga na nagre-rent ng yating po ay nagpa-party sila, nag-iinuman, talagang walwal kung walwal. Suka dito, suka doon, kalat dito, kalat. Alam ko po yan kasi po yung kapatid ko po ay nagtatrabaho po siya sa charter. So yan, nakikita ko po kung gaano siya hindi naman mahirap guys kapag ini-enjoy nyo yung trabaho nyo, pero nakikita ko kung paano siya magkudkod ng dumi after ng guest nila. Pero ganun din naman guys sa private, naglilinis din after ng guest, pero iba talaga po sa charter kasi sa charter po kasi ay talagang dahil siguro hindi sa kanila yung yate and dahil din siguro nalalasing ang guest ng sobra, ayan, ang kalat po ay talagang kung saan-saan na lang natatapon. So ayan, pag-usapan naman po natin ang day off or holiday. So masasabi ko kapag private naman po dito sa amin, kasi private po ako, kapag may guest kami, kasi nagkaka-guest po kami ay 6 months ang season namin, talagang sometimes straight po yun. Ayan, talagang ang day off po, minsan wala ding day off or minsan naman depende din sa aming head of department or sa kapitan namin. Minsan binibigyan kami ng day off, minsan naman din ay hindi rin. So, sa charter naman po, kapag may charter, syempre dire-diretso din po yan and wala din pong day off. Magdepende na lang din po talaga yan sa management kung magbibigay sila ng day off sa mga crew. So, ayan, sa service naman, pag-usapan naman natin ang service. So, kapag ka private po, kasi medyo maselan, medyo maarte po talaga ang private, most of the private po meron lang talagang designated na mga magsiservice sa owner.
Kumbaga, meron lang talaga pong naka-in-charge kung sino po yung pwedeng mag-serve. Kahit po meron sa interior na team na service, for example, 6 po sila, meron lang po talagang isa or dalawa ang pwedeng mag-serve sa guest. The rest po, magki-clear lang ng table. Hindi po sila pwedeng lumapit sa guest. Kaya, yung iba po, nasabi lang na service, pero behind the lang sila, behind the scene lang po. Ang pagkakaiba naman po sa charter, talagang bugbog po sa service ang mga service department. Kasi lahat po sila nagsiserve, lahat po sila gumagawa ng coffee, lahat po sila gumagawa ng cocktail, and lahat po talaga sila humaharap sa guests. Yun po talaga ang pagkakaiba. And talagang sa charter guys, mahahasa talaga kayo sa trabaho dahil talagang bugbugan, wala po talagang pahinga kapag may charter po, may mga guests. Yan ang pagkakaiba po. Medyo talagang maraming trabaho po kapag sa charter po kayo. So ayan guys, pag-usapan naman natin ang relation ng guest at saka crew. Ano nga bang pagkakaiba ng private sa charter? Ang private guys, meron lang mga tao na pwedeng lumapit or makipag-usap sa guest. Kasi ang private po ay masyado pong boss na boss ang tawag doon. Talagang madam and senior po sila. Hindi tayo pwedeng basta-bastang lumapit. Ang pwede lang pong lumapit doon ay mga head of department, o kung wala man ang head of department natin ay ang pangalawa sa head of department. So ayun po, pagkakaiba naman sa charter naman, kahit naman po sino ay pwede makipag-usap. Meron din po silang head of department, pero hindi kagaya sa private na talagang bawal po yung mga below na position. Pwede rin naman pong makipag-usap, pero for example, merong mga importanteng bagay, meron mga naka-in-charge po dyan. Sa charter naman po, ang pagkakaiba, mas close po ang mga crew sa guest, kasi ang mga guest po sa charter, minsan inaaya nila ang mga crew na makipag-inuman or makipagsayawan, kasama nila, makipag-party, nagiging friendly po ang crew and guest sa charter. So, ganun po yun. Usapan naman natin ang tips. Ano nga bang pagkakaiba ng private sa charters pagdating sa tips? So, meron nga bang private na nagbibigay ng tips? Yes guys, meron din. Kasi kami naman po ay nasa private yacht, pero binibigyan po kami ng boss namin ng tips every after season. Or for example, meron po silang mga extra guests, mga relatives or friends, nagbibigay po sila ng tips. Kung hindi man magbigay ng tips, ay ang extra guest namin ay ang boss po namin na nagbibigay sa amin. So ayun guys, sa charter naman, pero guys sa private, meron po mga yacht na hindi nagbibigay ng tips at all. Hindi po sila nagbibigay talaga at all. Kaya depende po yan sa yacht na masasakyan ninyo. So sa charter naman guys, marami man silang trabaho sa charter, pero dito naman po sila tiba-tiba sa tips. Napakarami pong tips, napakaraming pera po sa charter. Kahit po patay-patay sila sa trabaho, ayun po, napakarami naman po dyan ang tips. Kasi siguro madalang lang guys dyan yung hindi nagbibigay ng tips. Sobrang dalang lang siguro talaga. So ayun po, sana po nagustuhan nyo ang aking idea na binigay sa inyo, or tips. Walang pera pero ayun, tips lang. So ayun guys, thank you for watching. Bye!